May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makakasama ko po ngayon ang isa sa amin kasamahan dito po sa may news center. Wala iba kundi si Miss Sofia Gas. Miss Sophie, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin po, Attorney Cam. Pag-uusapan po namin ngayon dahil si Miss Sofia ay nakaranas din nang may kinalaman sa online selling tsaka online buying. Ako, hindi ako nagbebenta pero bumibili sa mga online. Kasi di ba, Miss Sofia, ikaw ba naman alam mo naman siguro yung mga Lazada. Ano pa ba yung mga ibang platform na mga... Uso rin po ngayon yung Shopee, pati mga TikTok shop po, marami na ngayon. Yan. Yung TikTok shop, hindi ko pa masyadong gamay. Pero yung ang alam ko lang is the Lazada. Kasi app yun, di ba? Opo. At saka, ano ba yun? Yung Shopee po. Shopee, yan. Kasi yun yung mga, di ba, nagpauso na 11.11 hanggang 10.10, 9.9, lahat na lang, no? Lahat na lagi po nakasale. So pag nakasale, so tayo kasi, because of the pandemic, natuto tayo na bumili through online, di ba? So, yes. Tsaka matagal na rin po yung mga platform na yan, kaya natutunan na rin po agad ng mga users. Tapos hindi lang yan, bukod sa mga online platforms, andyan pa rin si Facebook. Diba? So may mga ano din dyan, marketplace. Yan. Yes po. Kasi po, nagkwentuhan kami kanina, isa sa mga tumatangkilik ng marketplace at isa sa mga nagoyo, ayan, yung tatay ko. Kasi yung bumili po siya ng mamahaling relo, diba? Pag sa mga marketplace, may mga nagbebenta po dyan. Tapos yung relo na yon talagang libo ang halaga. Kasi ang ganda sa picture Pero nung dumating, parang binili lang sa may tiyangge, ganon siya. So yung tatay ko, nung binalikan niya yung seller, wala na, naka-black na siya. So ganon. So pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga karapatan ng mga consumers katulad natin na nalululong ngayon sa mga online shopping. Ikaw, ano mo binibili sa online? Actually, may experience din po yung tatay ko rin. Ay, tatay mo rin? Ang ganyan. Hindi pa patalo, di ba? Wala ka sa tatay ko. At sa Facebook Marketplace po, tanda ko po may binili siyang damit noon. I think nasa 1,000 nga rin po ang halaga. Okay, siguro baka branded. Opo. Tapos, nung dumating po sa amin, sapatos na halata mong medyo hindi 1,000 ang halaga. Oo, may mga iba bang ganyan, di ba? Iba yung binili mo, pero ipapadala sa iyo. Which reminds me, meron kaming kasama sa bahay. Ang in-order naman niya, yon sapatos. Pero ang dumating mga wipes. Mga wipes. So parang, bakit ganun? Iba yung nasa picture, iba yung dumarating. Tapos minsan, hindi pa ganun na yung quality, no? Kaya minsan yung mga iba, parang uso ngayon yung mga platform na sariling platform lang na parang dito mas okay. Like for example, magbabanggit na ako ng brand kasi alam naman nila ito, yung mga Shein. Yung mga ganyan. Ikaw ba namimili din sa Shein? Isang beses ko pa lang po nasubukan yung Shein. Bumili rin po ako ng damit. Okay naman po. Diba? Hindi naman po ako naloko ng Shein. Diba? Yung ganun. Kasi parang yung mismong platform na yun yung mismong parang stores, online store, no? Isa lang siya na pwede kang mag-order. Kaya siya sumikat because parang, kung ano nandun, parang yun din talaga yung Tsaka meron pa silang parang ibabalik mo after kapag hindi mo siya kasukat or hindi mo nagustuhan. Parang ganon. So pwedeng parang ibabalik. Parang ganon. Ano ba yung mga brand na ngayon, meron ding mga Temu pero ko siya recommended Dati, not for any reason na kasi parang naggoyo kasi parang alam mo naman tayo mahilig sa mga 70%, 30%, di ba? Pag nakikita natin mura, gano'n, di ba? Yung pala, isang classic example, bumili kami ng ang nakalagay sa sa may platform, sa may digital,
parang table na ano yun yung plastic table na maganda? Opo. Oo, na Malaking table po? malaking table. So, binili ko siya kasi parang, uy, mura. Kasi table lang nakalagay. Yung pala ang binibenta, alam mo kung ano, kaya mura, yung tablecloth. Ay, kala ko naman po laruang table. So, talagang naloka ako. Sabi ko, oh my God, tablecloth pala. Yung pala, ano siya, maliit lang siya na hindi mo mapapansin. Na akala mo pag nakita mo, yun yung product nila. Tapos nakalagay pala doon, ang binibenta, tablecloth. Ay, opo. Pero attorney, medyo uso rin yan na yung picture na makikita mo, Ah. hindi yun yung bebenta. Kailangan mong basahin yung title, pati yung Yes. description talaga. Oo, pati nga yung ano pa ba yung mga naku, sa attorney, ang daming mga mga nabudol na na mga online. Kasi nga, natuto ko niyan kasi yung asawa ko, mahilig siya yung add to cart. opo. So, mamaya may dumarating. So, kasi kami, especially tayo mga babae, pag bibili tayo, gusto natin, nakikita natin, Opo. nakakapa natin, tas talagang makikita mo agad kung, ito ba? Okay ba? Pati nasusukat. Kinakausap ba ako na ito? Di ba may ganon? Parang kinakausap niya ako, bilhin mo ako, parang ganon. So, right there and there, pag nakita mo na, okay to, tapos pag sinukat mo, di ba, may mga fitting room, pag Opo. damit, di ba, ang daling makita na, ay, hindi ito yung para sa akin. Unlike yung sa mga yung magpapa-deliver ka online, hindi mo sure, tapos iba yung quality. Opo. Iba lagi yung tela. Oo, tapos hindi lang yun, tapos meron pa silang mga, for example, yung kailangan video Opo. para makita. Pag binubuksan. Oo, para qualified ka for refund or replacement or return. Pero alam mo ba, wala sa batas na ganun na may requirement na kailangan mong i-video. Wala po. Wala sa batas yun na kailangan i-video siya, ganyan, para makita kung kailangan i-refund mo para ma-qualify ka. The moment na merong defect yung product, ang karapatan natin mga consumer, dapat mabalik yun. Diba? So, yung mga selling platform na lang po ang nag-umpisa nun. Oo, diba? Ngayon, diba, ang DTI, if I may, mas marami silang mga parang natatanggap ng mga reklamo through online. Diba? Kasi pag halimbawang, pag nabili ka sa mall, pag mayroong kang reklamo, pwede agad palitan right there and there. Kasi pinagbabawal yung, yung no exchange policy, parang gano'n, no return, no exchange policy, bawal yun So, kailangan pag may defect, palitan mo agad. Diba? So, yun yung mga experiences natin sa buhay. Ikaw, ano naman yung mga na-experience mo sa mga online? Na-addict ka ba sa online selling? Hindi naman po sa na-addict sa pagbili. Pero may mga experience din po na kung ano yung binili ko, hindi yung in-expect, ganun. Tapos kapag gusto ko na sanang i-return o i-refund, matagal din po yung proseso kasi kapag online compare sa kapag nasa mall. Correct. Mabilis lang. So, ang nangyayari po tinatago ko na lang o binibigay ko sa iba na may gusto. At bumibili na lang po ulit ako. Ng bago. Ng iba, opo. Oo. Pero kasi alam mo, may mga tips Ano bang mga tips para malaman mo na etong seller na to legit? Ganyan. Itong seller na to parang bogus. Ikaw, sa tingin mo? Ang tinitignan ko po palagi dyan yung ratings ng shop. Ratings pati number po 1. Okay. Reviews. Okay. Yung ratings yun yung may mga stars, di ba? Opo. At in-encourage ka ng platform na yun na kapag bumili ka, i-rate mo sila. Opo. I-rate mo sila. Parang 5 stars? Parang 5 stars yung pinakamataas. Opo. Okay, pag nakita mo yung ratings doon, so medyo okay to, 4.9, mga ganyan, 4.8. So okay yung quality. Ano pa? Yung reviews po ng mga ibang bumibili, tinitignan ko rin kung may sinesend ba silang picture, kung may maayos ba yung comment nila. Okay. Kasi minsan po yung reviews medyo kalokohan lang yung nakalagay. Tsaka minsan yung reviews, alam mo, ang naglalagay doon is yung mga kakilala ng online seller. So hindi mo sure. Ako ang tinitignan ko, yung number of sold. Ay, opo, Diba? isa pa yun. Yes, Kapag yes. marami tong naibenta, ibig sabihin, may chances na yung iba nagre-repeat order. Opo. Diba? Kung nagre-repeat order sila, itong platform na to, itong seller na to dun sa platform na yon, talagang maganda yung produkto. Opo. So kasi, lalo na ngayon, bare months na. Papasok na yung 13-month pay. Di ba? Siyempre, kailangan na nating paalalahanan yung mga consumers natin na nawiwili sa mga online selling kung ano ba yung mga dapat nilang gawin. Tsaka isa pa, ito,
sinasabi din namin na ina-advise namin na you should watch yung mga terms and condition. Opo. The problem is, minsan kasi alam mo yung mga Pilipino tamad na magbasa ng mga terms and conditions, agree yan di ba? Opo. So, kung agree lang na agree, kung ano yung nandun sa terms and condition, so, yun Yun lang. na, umagree ka na. Oo, wala ka nang bala ka dyan kapag meron kang gustong gawin o kaya gustong ibalik to, no? Pero meron kang kinlik doon na parang within certain period of time, dapat ito lang yung time na pwede mo maibalik. Hindi mo na pala maibabalik yung mga yung mga nabili mo. Ano pa ba? Siguro yung yung mga nangihingi ng mga kasi maraming scam ngayon, di ba? Opo. Yung Ay, mga attorney, isa ko pa pong tip pala para maiwasan yung scam. I-chat mo muna yung seller mismo. Opo. Okay. Kung mag-reply naman siya ng maayos, mag-send ng picture, okay lang. I mean, sa tingin ko po, okay lang siya. Pwede mo siyang bilhan. Okay. Pero kapag matagal mag-reply at kung i-block ka pa, wag na. Wag ka meron nang akong, bumili. ewan ko ba, bakit ba patola rin ako? Kasi nga na, parang, meron akong yun nga, parang, in-order na, ano ba ito? Parang yung carpet sa stairs. Tapos, ang sinabi nila, parang 5 pieces. Yung nasa picture 5 pieces, ganitong amount, ganyan. Ang dumating lang sa akin, parang 2 pieces, parang ganun. So sabi ko, ano to, Bo? Sinaway ko talaga, kayo bogus kayo, ganyan, tas bagsak kayo sa rating, bla bla. Tapos hindi ako nag-review ganun pero dahil gusto kong ma-inform yung mga, dahil nga alam ko na tumitingin yung ibang kababayan natin sa review, sa ratings, talagang binagsak ko talaga sila sa ratings. Kasi pandaraya sa ating mga consumers, di ba? Kasama sa ating karapatan is yung right to information. Pag sinabing right to information, kung ano yung nakalagay dyan, yung mga label o kaya yung finlash mo, di ba? Dapat yun ang susundin. Halimbawa, kung merong discount, di ba sa mga mall, makita mo, 50% sale, o kaya naman, buy one, take one, mga ganon. Pag hindi sinunod yun, dapat, may sanction yun. At hindi lang yun, pwede silang may penalty doon. Unlike dito sa mga online selling, di ba, kapag nakita mo, ito, may mga, parang freebies, di ba may mga ganon? May mga voucher. Ano pa bang mayroon doon? Ano pa, cashback? Cashback, may mga ganon. Opo. Hindi ko pa naranasan yun, cashback. Ano pa? Ano pa ba yung mga pwede nating i-advise sa mga mahilig sa online shopping? May na-encounter din po ako nung nakaraan na nakalagay po sa description ng product no refund, no return. Parang yung seller na mismo ang naglalagay. Kahit na pwede naman dapat dun sa platform na mag-refund at mag-return. Pero yung seller po mismo pinagbabawal. Yung seller, no? Yung seller po, opo. Decision po siya. So, meron siyang parang decision sa buhay na, ito wala pong refund, no exchange Tapos policy, kapag tinry no mo return. namang po mag-return, ika-cancel ni seller. Okay. Para hindi mag-push through. Kumbaga, nabili mo na, nasa akin na yung pera mo, tapos na ang transaction natin. Bahala ka na dyan. So, wala na. Yun ang lugi, no? Yun ang mahirap kapag mga ganitong sitwasyon. Kaya nagkakaroon ng mga pile up ng mga complaints sa DTI kasi nakalagay din sa batas yan bawal yung no return, no exchange policy. Kasi dapat po pag may defect yung nabili, dapat ibalik doon sa seller, tapos it's either mayroon tayo tinatawag na kasi na parang 4 R's na alternative remedies ng ating mga kababayan. So yung pagsira, repair. Kung ayaw mo ng repair, replacement ng bago, no, ng same item. O kaya naman kung ayaw mo ng replacement, refund, balik mo yung pera ng buo. Or minsan dinadagdag nila kapag may mga payment of reasonable damages. Kunyari, yung pinadala mo, so nagbayad ka pa ng pang lalamove o kaya pang transpo para maibalik, pang shipping. So dapat bayaran din 'yun. So yung mga ganong circumstances na dapat alam ng ating mga ng ating mga online buyers. Yun nga lang, again, sabi nga ni Miss Sofia, medyo matagal ang proseso. Unlike, di ba, kapag sa bumili ka sa mall, within 3 days, pwede mong ibalik Opo. As long as may resibo. At saka, parang hindi pa natanggalin, hindi ko alam yung tag. Pero at least may resibo ka. Opo. Di ba? Tapos pag hindi sukat, kasi halimbawa, tayo po, di ba, mga mamimili, pag bibilhan ko yung aking kakilala ng damit,
syempre, tatantyahin ko lang yung size niya, di ba? Opo. Hindi ko naman sasabihin, anong size mo? Malalaman naman agad na, oy, bibilahan niya ako ng ano. Iririgalo niya sa akin damit kasi tinanong niya ako ng isa, anong shoe size mo? Alam na agad. Alam na, opo. So, ang ginagawa, tantyahan. So, kapag binigay na, pag hindi kasya, parang sinasabi niyo, ikaw na bahala mag-refund o kaya ibalik mo doon. Kasi may kakilala kong ganun eh. Pinadala siya regalo, tapos may resibo. Kasama resibo ha, branded na damit. Wow. Di ba? Sabi, ito yung resibo. So, kapag hindi kasya sa'yo, punta ka na lang sa mga any stall nila, and then bigay mo yung resibo, kunin mo, same size, same item, same product, different size. Di ba? So, okay din naman. Ay, hindi, no po. Pati pag hindi mo rin gusto yung natanggap mo na, kunwari, style ng damit. Hindi pa Refund na lang. mo din. Grabe naman yung refund na ginoong pera, no? Pag yung mga nagre-regalo. So, yun po, no? Tsaka, ang question, naniniwala ka ba na parang the customer is always right? Yan. Alam mo, ano yan eh, depende kasi yan eh, di ba? So, kaya nauso yung the customer is always right para lagi nating piniplis ang mga customers. Siyempre, kapag napiplis ang mga customers, maganda yung rating sa atin. So, maganda yung service natin at maganda yung yung mga balik sa atin ng negosyo. So, yun. Ako, naniniwala ako na kaya nauso yung customer is always right. Pero hindi necessarily na laging tama Opo. ang mga customer. Kasi may mga ibang customer dyan, nanlalamang. Diba? Tama ba yun? Nanlalamang. Diba? So, yun, ingat-ingat. Meron pa isa. Papaano naman yung mga TikTok shop? So, sabi mo, opo. nag-TikTok. Kasi uso yan, TikTok live. TikTok live selling po ang uso sa TikTok shop. Oo. Ako po personally, hindi pa ako nakakasubok sa live selling. Pero yung mother ko po naman, kanina si Papa, ngayon si Mama naman. Grabe mga mo ha, mga parents mo, mga sila ha. More on digital savvy sila ha. Okay. Na si mother ko naman po na nanonood siya dati ng mga TikTok live selling. Tapos ang patakaran o ang proseso po pala doon is magcha-chat ka lang kung anong item yung gusto mo. Tapos, pag ready ka na mag-checkout, tsaka mo lang siya i-checkout. Kumbaga, iipunin mo yung items na minamine Okay. mo. Tapos, magcha-checkout ka na lang afterwards. Paano mo mag-checkout yun? Meron po silang mga naka-ready na link na parang checkout for live. Kunwari, 200 yung halaga nung mo. May naka-ready po sila na product listing. Tapos, yun ang i-checkout mo. Okay. Opo. Kasi, like for example, pag nakita mo, tapos naganda ka, mine, di ba? Pamine na lang po, pamine. Di ba? So, mine. Paano kung di ba? Yung iba kasi, ang ginagawa, hindi dinedeclare yung mga parang price nung products, di ba? I don't know kung sa TikTok may price naman sinasabi Meron naman. naman Very po. good, Opo, very good. Kasi opo. sa iba, nakakita tayo, of course, marketplace, yung mga products nila, nilalagay, tapos, ang sinasabi, PM me for details. Opo. Di ba? Sa Facebook po ang maraming ganyan. Yan, Yes. yung mga Facebook talaga, no. Doon talaga medyo, hindi naman sa mas marami pong mga nanloloko, mga scammers sa Facebook. Facebook, Kasi opo. unang naging platform yan, unang sumikat yan opo. So, unang pinag-aralan ng mga scammer yan. Bago pa yung mga ibang mga, yung mga online platforms na Opo. nagbebenta like Lazada and Shopee. So, nakalagay doon, PM me for details, di ba? opo. Mali yun. Kasi dapat, sabi ng DTI, kapag nagbebenta ka, kasi nga dahil tayong consumers ay merong right to information, i-inform mo yung mga consumers mo kung how much. So, pag post mo pala, dapat nandun na yun. Hindi yung parang, kayong mamimili ka. Tapos opo. kasi pwede mong i-profile yan eh. Ito si medyo maganda yung mga piniflex niya, nakakapunta na ibang masa, taasan natin ng onte. Di ba? May mga ganon. Opo. So, hindi yon, mali yon. Dapat, kapag may mga online posts about a certain product, sabi ng DTI, dapat nakalagay kung magkano. Hindi yung PM sent. Okay. Di ba may ganun? May ganun PM nga po. sent. Opo. Ganyan. Tingin ko nga po sa Facebook maraming ganun kasi kapag sa mga platform po kagaya ng Shopee o Lazada, required po silang ilagay. Yung mga seller po may rules din na kailangan sundin. Di ba? Opo. Hindi kagaya ng Facebook na basta mag-post ka lang, Oo. pwede na. Tapos pwede kang gumamit ng mga bogus na Opo. mga names, di ba? Opo. Tapos, minsan paano kayo nila nagago parang mga iba't ibang characters, no?
Doon sa yung profile name, tas ibang characters. opo. Naka-experience ka na ng ganun? Di Wala pa po, pero siguro nagka-copy-paste lang sila ng mga copy-paste. symbol. Tapos ang opo. hirap siyang ano, di ba? I-search. Ang hirap siyang i-search, no? Opo. Kung sino man 'yun. Yung mga ganun na walang mga profile picture, wag niyo na pong bilhan. Opo. 'Di ba? Kasi alam mong parang wala lang. Anyway, ano pa bang mga last na mga tips ni Miss Sofia Gansa pagdating sa mga online shoppers? Online shoppers. Ang isa ko pang tip, kapag meron ka na agad naramdaman na pagdududa, wag mo nang bilhin. Yung parang no? May kutob ka na. May instinct na. May mga ganun tayo, Opo. 'di ba? Yung parang hindi to Mm-mm. hindi siya, wala siyang credibility. As a seller, wala siyang credibility. O kaya naman parang, mukhang bogus. Mukhang opo. Tsaka wag kayong bibigay ng mga OTP. Kasi minsan nanghihingi yung mga yun, Opo. mga scammer, di ba? Ng OTP kapag nag-online selling ka, di ba? So, usually po pag ganyan, wag na, block nyo na po yan. Mm-mm. Tapos, o kaya i-report ninyo mas maigi. Opo. Nire-require naman sana natin, ina-advise natin na mag-report sila sa DTI. Yun nga lang, ang problem is talagang nagpa-pile up Ang yung dami po complaints sa kasi. DTI. Opo. So, tsaka wala pang concrete na law kasi busy pa sila sa sa ganap nila sa Congress. Yes. So meron, alam ko if I'm not mistaken, may mga bills na nakabinbin sa Congress regarding sa mga online platforms at saka mga digital platforms kung paano ba magiging responsible itong mga to, tsaka paano sila magkakaroon ng accountability kasi ngayon parang ang hirap mo silang i-file Opo. nasa ibang bansa yung mga nun, di ba, yung mga nag-imbento nun, tsaka yung mga board of directors or kung anumang corporation yung ginawa nila, di ba? So yun ang medyo mahirap. So ngayon sana yung batas natin regarding sa mga consumer protection mabigyan pansin. Yan. Ayan. Maraming salamat, Miss Sofia. May babatiin ka. Thank you, Babatiin mo Attorney si nanay tsaka si tatay. Hello po sa aking parents, si Chester and si Myra. Ayan. Hi. At syempre, batiin ko lamang po yung mga nanonood sa atin sa DZRH, Dos Compañeras. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa si Henry Dolohan ng Zambales, Raul Leido, Ivy Gutierrez, listening from Taguig, Pangasinan. Si Ivy mahilig kaya itong mag-online shopping. Rolando Miranda de la Cruz, Anthony Abrenica, ayan, Cherry Terayo, at kano kaya ni Anthony Abrenica? Kasi yung artist ng Abrenica? Si Aljur Abrenica po. Alam na alam. Ano mo si Aljur Abrenica, ha? Si Papa Will and Mama Jovita, magandang gabi po. Babalik po ang usapang legal kasama po si Attorney Ka. Mamaya we dwell into of course yung consumer rights protection natin, and of course ano ba yung mga karapatan mo bilang isang consumers, ano ang dapat mong gawin kapag ikaw naman po ay naka-experience ng mga ganitong scam o kaya bogus, panloloko sa online selling. Babalik po tayo, oras po natin 1 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Usapang legal, kasama pa rin po si Attorney Cam. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, eto, Kapaskuhan po, ramdam na po sa Pasay City matapos ang isinagawang Christmas lighting sa City Hall. Andyan po si RH27 Noche, Kakas Noche, Bulito Mo to Noche. Merry Christmas! Attorney Cam, ramdam na ramdam kayo ng Kapaskuhan dito sa lungsod ng Pasay. At katunayan nga, pinailawan na itong higanteng Christmas tree. Wow! Ngayon, sa DCRH at Attorney Cam, ramdam na yung Kapaskuhan dito sa Pasay. Ano po ang tema po ngayong taon? Ako, ngayon po talagang andyan sa din ang aming makulay at magagandang mga ilaw na magpipingulo ng makulay din at magandang buhay dito sa Pasay. Lalo na po ang pagmamahalan. Oo. Tapos itong higanteng Christmas tree, Mayor, ilang feet ito? 32 inch po, pero lahat ng ginamit namin, yan din ang ni-recycle namin Wow! sa last year's decoration para po makatulong kami sa talagang pagtitipid upang maitulong natin sa higit na
nangangailangan. Ito yung alinsunod, Mayor, dun sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi maggarbo, kailangan na magtipid ngayong Pasko. Oh, yes po. Kaya recycled po lahat yan. Even our paroles, makikita po ninyo, mga ginamit ng straw, plastic cup, spoons, mga lalagyan ng mga itlog. Ayan, andyan po. Kitang-kita po yung ito. Yan, thank you very much, Mayor. Yan, Attorney Cam, si Pasay City Mayor, busy na dito sa picture ng mga senior citizen at ilang mga kawani ng City Hall ng Pasay. Ito ay matapos na pailawan itong higanteng Christmas tree at Belen, maging itong mga palamuti, mga Christmas lantern sa paligid o sa harapan ng City Hall, Attorney Cam. Oo, Noche, hindi siya nagpatalo kasi 'di ba last time yung Malacanang, no? Nag-Christmas lighting din sila, tama ba? Tama ka dyan, Attorney Cam. At ang sabi nga ni Mayor, yung ibang mga materials dito ng mga parol at mga ginamit dito, ito pa yung last year nila dahil sumunod sila doon sa kautusan o yung panawagan ng Pangulong BBM na kailangan magtipid, huwag masyadong gumastos ngayong Kapaskuhan. Sa halip ay ituon yung atensyon sa tulong ng ating mga kababayan na pasalanta ng Pasko. Alam mo, Noche, no, sa amin yung Christmas mga materials namin, Christmas lights and everything, talagang ano yan, no, kahit mga 4 years to 5 years, pwede pang gamitin. Kaya, maganda itong ginawa nila Mayor Emmy dahil sabi nga, recycled yung kanilang mga dekorasyon dyan sa may City Hall. Oo, tama ka dyan, Attorney Cam. At pagkatapos nga daw nito, ang mga materials na ito, yung mga ginamit ngayong taon na itong 2024, ay gagamitin na naman, itatabi nila ito at gagamitin naman ito sa year 2025. Yun. Maraming salamat, Noche Kakas. Attorney Cam, balik sa iyo. Yan po, no, RH27 Noche Kakas, live na live dyan po sa may Pasay City dahil sa isinagawang Christmas lighting, kasama po si Mayor Emmy. Mayor Emmy Calixto Rubio, if I'm not mistaken. Ngayon po, pag-usapan po natin, no, ano po ba yung mga iba pang karapatan ng ating mga consumers. Kung kayo po ay bumibili at mahilig sa online shopping, again, hindi lang po karapatan na malaman ang bawat impormasyon ng inyong binibili. Syempre, kailangan meron din po kayong, of course, karapatan mamili, right to choose, no? Hindi po pwede kayong sapilitan na mag-automatic deduction sa inyong mga payment accounts, yung mga ganitong products, 'di ba? So kailangan kung gusto niyo pumili, pili kayo. Ang pinaka-importante pa dito po, no, yung tinatawag natin na right to safety, no? Yung mga, especially Christmas lights, bibili ka, 'di ba? Pag mga defective po 'yan, nakakakos po ng sunog 'yan, no? Tayong mga consumers, may karapatan po tayo na tayo ay maging ligtas dun sa mga binibili natin. Kaya nga po laging sinasabi ng ating DTI na kung bibili po kayo ng mga produkto, check nyo po kung ano yan, approve po yan ng mga government agencies para po sa inyong kaligtasan. Kaya po, 'di ba, yung mga nabibili natin, akala natin mura, pero yung pala delikado. So again po, maging mapagmasid at saka maging vigilant po tayo na mga shopper, not only yung mga online shoppers but also yung mga bumibili po doon po sa mga stores o kaya sa mga malls. Yan. And of course, kailangan din, no, na malaman ninyo, bukod sa meron po kayong karapatan na sa impormasyon, karapatan ng kaligtasan, karapatan na mamili, karapatan nyo rin po yung tinatawag natin na magreklamo, yung isauli o kaya po i-refund yung mga produkto na depekto at hindi po talaga kalidad, no, lalong-lalo na yung mga merong mga misrepresentation na tinatawag natin na eto, pagtingin nyo, ang ganda-ganda, tapos expectation versus reality, pero pag dumating,
parang poor yung quality at hindi ito yung nakita ninyo. Katulad nga yung sinabi ko, no, yung na binili ng tatay ko na relo, kaganda-ganda po, no? Kala, mamahalin, libo, pero nung dumating, parang yung nabibili lang po sa may, hindi naman sa pag-ano, yung mga, tiyangge, nabili naman po tayo sa mga tiyangge, pero dapat yung, price lang ng pang-tiyangge, hindi yung price na talagang, akala mo branded, yung pala, nanluloko lang pala. So, ganun po, no? Yan po yung mga karapatan natin kasi usually holiday season po ngayon, marami po tayong makikita na kaliwat kanan na naman po extended yung mga mall hours dahil marami pong mga sale. Kahit saan ka pong pumunta, maski sa mga groceries, no? Yung mga pang Noche Buena items, 'di ba? Yung mga lagi niyong hinahanda, spaghetti, macaroni, ano ba? Kung ano-ano pa, yun po, no, fruit salad, mga nakikita nyo po talaga, murang-mura, no? So, importante, check nyo po pag mga pagkain, yung mga expiration, no, yung mga kapag expired na, naku po, delicates na. At again, nire-remind natin ng mga publiko na be vigilant, maging mapagbantay, assert your consumer rights sa paglaban ng inyong karapatan bilang isang consumer po sa pagbili ng mga produkto para masiguro po ang inyong proteksyon. At syempre, no, andyan po ang ating Consumer Act of the Philippines. Ito po yung proteksyon na para po sa mga mapanlinlang, hindi patas, mga unfair, no, at hindi tama at reasonable na pagbebenta. Kumalat po ngayon sa mga social medias yung mga bogus na mga sellers. So, dapat maging aware po tayo dyan, ha? Kasi ang problema natin, no, kailangan pa nating ma-scam muna o bago tayo maging vigilant. In fact, no, yung ating may kilala ko na DTI undersecretary na nagsabi na maski siya, no, nagtatry din mag-online shopping, nabogus din. Nabogus din siya. Bumili siya ng parang damit na puro bulaklak, pero yung dumating sa kanya, puro damit lang, walang mga design na anything na bulaklak. Tapos, inulit niya pa. Ganun pa rin. Talagang bogus, no? So, hindi lahat, no? Kahit na matalino kang tao o kaya naman, mataas ang pinag-aralan mo, hindi, talagang minsan nagugoyo. Nagugoyo ka pa din. Ay, nako. Ito po, no, may question dito, nakabili po ako ng mga produkto online. Napansin ko na walang prices yung nakalagay sa mga produkto. Pag nagtanong ka po how much, ang sasabihin lang po ay PM me for details. Ito po yung sinabi namin, no, na dapat po, no, kailangan po dinedeclare. Halimbawa po yung mga live selling, no, meron ako ng mga napapanood, no, kasi I'm on TikTok. So, napin niyo po ako doon, Attorney Cam, hindi po ako nagbebenta. Tayo po yung sumasagot lamang po pro bono kapag mga may question po regarding sa mga legal na usapan. So, meron ako nakita sa mga TikTok shop, medyo ano na po ito, may mga amount, tapos buy one take one sinasabi na nila. So hindi na siya ganoon talagang makikita mo na ito ay legit, parang gano'n, no? So yung kinuwento nga ni Sofia na meron pang check out. So usually pag ng mga ibang mga nakakausap ko na mahilig po mag-online, they tend to choose yung TikTok shop yata. Kasi daw po talagang nakikita mo yung pagbukas ng mga produkto, tapos i-finiflex nila, 'di ba? Unlike dun sa mga pictures lang na kung saan very deceptive ang mga pictures na 'yan. Okay. Again, no, para malaman po kung legitimate online sellers po sila, again kailangan po makita nyo yung mga contact information nila bukod sa binanggit namin kanina. Tapos yung mga payment options nila, no? Wag po kayong magbibigay ng mga OTP. Sign po yan na scam po yan. Yung kanilang return and exchange policy, dapat po walang no return no exchange policy. Pinagbabawal po yan if defective or hindi po tama. So, ang mga consumers po, tayong mga nag-online shoppers, online shopping, kailangan po, pwedeng maibalik po, no? Yung mga
produkto at mabigyan tayo. It's either gusto nyo i-refund nyo o kaya po replace nyo o kaya i-repair nyo. Ano kaya damit, tas butas no? Pa-repair. Pa-repair nga neto. Okay, again po, kung defective yung nabili mong produkto, meron po tayong warranty against hidden defects. Kapag yung mga binibenta po na merong mga depekto, kaya tuwan-tuwa ako kapag halimbawa bibili tayo especially ng mga appliances o kaya ng mga gadgets. We always ask, ilang years ang warranty? Di ba? Kasi po, importante po yan. Para kapag talagang depekto talaga yung iyong nabili, mababalik po agad, di ba? Shout out muna sa mga nakikinig ngayon. Uy, kamusta? Natanggap niyo na po ba ang inyong mga bonus? Yun, no? Dahil malapit na, no? 13-month pay. First weeks parang namimigay na yung iba. Sana all nabibigay na yung 13-month pay. Tsaka ito very good yung yung mga sa may senior. Alam niyo kung bakit? Yung tatay ko natanggap niya. Senior na yung tatay ko. Natanggap niya na yung kanyang 13-month pay. Sobrang happy si Papa. Mirna de la Cruz, buenas noches. Normita Sevilla, tama po, maingat po. Marami ang mga manloloko, maging matalino. Irene Almodovar, good evening. And Normita Sevilla dyan po sa may Brussels, Belgium, distrito ng Western Europe. Magbabalik po ang usapang legal, kasama pa rin si Attorney Cam. Sasagot pa tayo ng mga iba pang katanungan. Huwag po kayong aalis, dyan lamang po kayo. Dito pa rin po yan sa DZRH. Oras po natin 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Men. Kasama pa rin po sa Attorney Cam, usapang legal. Eto pa, paano daw po kung halimbawa po meron pong dalawang price tag ang nakalagay po doon sa isang produkto. Halimbawa, bibili ka ng damit, nakita mo dalawang tag, isang red tsaka isang white. Ano masusunod? Syempre yung red. Yung naka-discount, di ba? No? Dapat kasi po, isa lang po ang nakalagay dyan. So, sometimes ang ginagawa nila, isang tag, yung original price, and then sa baba, yung parang discount, yung may nakapaskil, no? Dinidikitan nila na ito, mayroon ngang sale. Kasi kung halimbawa, nakita mo dalawang price tag, no? Usually, yun, of course, yung pinakamura po ang susundin, no? Wala pong hindi po, ang nakalagay po dito ganito. Mahal po, no? Okay, dapat isa lang po ang presyo. Paano naman po, no? Halimbawa, magre-return ka ng defective goods. Pag walang official receipt, hindi na po ba tatanggapin? Okay, ang official receipt po, no? Kaya lagi po na kapag bibili po kayo, especially kapag mga appliances, 'di ba? Pag warranty, kailangan nila official receipt, no? Mapapansin po ninyo pag nabili po kayo, sometimes yung official receipt thermal po. Ibig sabihin pag thermal, wala pang ilang buwan na yan, nagva-vanish na, nawawala na po, no? Na parang natutunaw yung mga letra at wala na, sing puti na lang yung matitira. Pag ganyan po na thermal yung receipt ninyo, you always make sure na i-Xerox po yan. O kaya picturean, total naman, meron kang may camera ka naman para makita na ito yung pruweba na meron kang official receipt. Pag nawala, okay, you can always refer back to the picture o kaya yung kung thermal man siya, yung pinasirox mo na official receipt. Kasi ang official receipt po, ito po yung best proof na ikaw po ay bumili. Pero kung halimbawa talagang nawala mo na, lost in translation, okay, wala na talaga, nakalimutan mo, amnesia lang talaga, or kaya di mo na maalala kung saan mo nilagay yung OR, kung mapapatunayan mo na doon ka talaga bumili at the certain time, o kaya may CCTV doon, o kaya meron silang copy, nagpa-OR ka, no? May kopya sila doon. So, it's a proof also na talagang binenta nila yun sa'yo at ikaw nga yung consumer na bumili ng produkto nila. So, pwede naman po. No? Yun lang. Mahirap po magpatunay na yung burden of proof na sabihin mo na dito mo siya binili ay talagang kailangan na ikaw magpakita ng pruweba.
kung meron ka, again, official receipt, that is the best proof, okay? Question, paano naman daw po kung halimbawa, napansin ko po doon po sa pinuntahan kong stores, Attorney Cam, wala pong nakalagay na price tag. Barcode lang. Paglapit ko po doon sa cashier, babayaran ko. Kaso mahal po pala. Ayoko sanang bilhin kaso nahiyan ako dahil may ibang nakapila. Kaya binili ko na kahit wala sana akong balak bilhin. Tama po ba yung walang price tag? Ayan! Walang price tag! Alam niyo po dapat laging may price tag yan. If not, lagi niyong tanongin, magkano to? Alam niyo, natutuwa ako sa mga ibang mga malls na merong parang i-scan mo yung bar, tapos lalabas yung price, no? Makikita mo yun especially sa mga grocery stores. Ang problema, alam nyo na nabiktima ako niyan. Hindi mo nabiktima. Gantong-ganto yung naramdaman ko nun Pumasok ako sa isang store. Kilalang store. Hindi mo siya, actually, kilala siya ng mga elite. So ako, alam mo naman tayo, iliterang frog lang. Pagpasok ko lang napasok. Bakit kaya? Kailangan kong bumili ng, ng mga garments, undergarments. Paglapit ko, my gosh, 2,000! Parang ganun. So ko, nashock talaga ako. Tapos na-realize ko na yung pinasukan ko pala ay branded store. Pero kahit branded store yun, dapat meron pa ring price. Okay, tip, no? Pag mga branded stores, yung garment na pinasukan ko, hindi ko alam bakit walang price yun. Pag may mga branded stores, pansinin po ninyo, like for example, mga bags, no? Nandun sa loob yung presyo, hindi siya nakalaylay. So sa mga malls kasi, di ba, pag bibili ka, usually, di ba, nakalaylay lang, makikita mo lang, kapag medyo mahal, ay parang mapapaso ka. Dun sa mga branded items na mga binibili, usually yung nila nasa loob, so kakalkalin mo pa, no? So pag kinakalkal mo yung price, isa kang talagang wais na mamimili. May mga iba kasi talaga yung mga nakatira sa alta syudad. Sabi natin, alta syudad. Tama ba yun? Yung mga kaibigan natin ng mga millennials na tawag dyan. Sila na talagang pinanganak with a golden spoon, pag sila po ay pumunta sa isang branded store, basta nagandahan sila sa design, hindi na nila chine-check yung price. Kasi they know na kaya nilang bayaran, no? Unlike sa atin talaga, tayong mga lumaki, lalo na ako, Ilocana, kuripot, no? Lumaki lang sa sa sapat lang. So, pinaghihirapan, isang simple manggagawa. Pagtitingin, alam mo, tingin-tingin lang tayo, dito nakakabila, tingin-tingin lang. Titingnan mo, mayroon yung mga price sila nandun sa loob ng mga bag, sa loob ng wallet, yan, mga yan. So, andun pa rin. Pero again, at least ang importante, nandun yung price. Unlike dun sa mga walang price, very deceptive Kasi hindi naman po lahat ng papasok dun, lahat mayaman. Ganun ba yun? Pag mga stores na walang price tag, kailangan na mapapasok lang yung mga high class. So yan, requirement po sa RA 7394, Consumer Act of the Philippines, ang price tag requirement, Article 81. Yan. So kailangan meron po yung mga price tag. Okay? Ano po ba ang karapatan ng consumers o mamimili in times of calamity tulad na lang po sa nangyari po sa Bicol? Okay, pag may mga ganito po na mga nasalanta, nakalagay po sa ating batas na hindi po pwedeng i-increase yung mga prime commodities kapag halimbawa po ang lugar na yun ay idineklara na nasa state of calamity at nasa national emergency, no? May mga ganun po, no, kapag sobrang grabe po yung na damage sa isang lugar, yung mga palayan, ganitong amount yung na damage, no? Minsan may mga iba po kasi ang ginagawa ng lalamang dahil onti lang yung supply at malaki ang demand, tinataas po nila bigla yung presyo, no? Parang lang yan
parang sibuyas tsaka sili, di ba? Na dumating yung time na grabe kamahal. Ngayon, ang mahal ngayon parang namalengke ako, kamatis yan. Mahal na kamatis. So, yun po, no? Pag may mga ganitong insidente, sitwasyon na nasa declared national emergency, state of calamity, no, yung isang lugar, bawal po na increase yung ating mga prime commodities, no. Bawal din po yung mga tinatawag natin yung mga illegal price manipulation, 'di ba? Dapat yung mga yan pinaparusahan. Again po, pag illegal price of manipulation, meron po yung penalty of imprisonment, pagkakakulong na hindi bababa ng 5 taon pero hindi naman lalagpas ng 15 taon, at meron po yung penalty o kaya po ay fine, no, na hindi bababa ng 5,000 pero aabot po, no, hindi lalagpas ng 2 milyong piso. So again po sa mga mamimili ngayong December, dahil nakatanggap na or makakatanggap ng 13-month pay, again, be vigilant, mapagmasid, at kailangan po ay hindi po tayo maging yung impulsive buyer na bigla na lang bibili ka, mahal-mahal, di ba? Tandaan po ninyo, walang masama na i-reward po ninyo ang inyong mga sarili pag bibili po kayo ng mga items, no? Syempre naman, kasama po yan sa mga pinaghirapan nyo. Pero mo, 1 year kang nagtrabaho, meron kang 13-month pay, tapos i-treat mo ang sarili mo, walang problema. Basta ang sinasabi lang natin, maging vigilant tayo, maging tayo po ay mapagmatiyag, alamin po ang inyong mga karapatan, at iwasan po as much as possible yung mga manloloko, mga bogus, mga scammer na online sellers, ayan, sa mga digital platforms. Maraming salamat na kasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. Thursday po ulit tayo magkikita-kita, magkakarinigan dito po sa DZRH, kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Of course, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi.